Dito pa rin tayo sa ano, no, Coastal Road sa may Tulip Drive, Times Beach. And may mga narinig ako mga hearsay na itong area na to dito sa likod itong mga nagtitinda yung ano, yung vacant space dyan sa likod ay gagawin daw siyang malaking ano, food park. So para siyang ano, no, Global Township open field version, or ano siya, public, ano, no, hindi siya private entity, hindi siya private property. So meron ako mga naririnig na ano lang naman, hearsay lang naman, no? So may katotohanan, maaari ding ano, wala lang, chismis lang, na dito daw ililipat yung ano, ilipat daw dito yung Rojas Night Market. Pero may nasabi rin na doon daw ilipat ang night market sa may Rojas segment. So tingnan lang natin, no, kung anong magiging ano yung may katotohanan doon sa mga istorya na yon. So puntahan natin. Pero ngayon pa lang ha, parang ano na to dito, kumbaga yan, may ano na, may manifesting na talagang magiging food park to dito, kasi hindi pa man naging food park itong malaking ano, bakanting lote dyan sa likod ng ano, mga nagtitinda. So may mga makikita na tayo dito ano, mga tenant or mga yun, mga tulda-tulda na mga nagtitinda. So ano sa tingin nyo mga taga Davao dyan, paki-comment nga kung tunay ba yon, at kung meron na kayong nabasang mga article about sa plano dito sa vacant space na dito, vacant space. Paki-share ng link, no? O I mean, ibig ko sabihin kasi bawal pala mga ano, no, mag-share ng link. Spam siya automatic, no? So ano na lang, bali pakisabi na lang ano kung saan kayo anong news portal inyong nabasa. No? So sino nakakaalam dyan tungkol sa ano dito, future plan or plan for the future dito sa area na to dito, itong vacant space. Yan, no? Sa likod nito mga natitinda. Kung legit ba yung sabi na gagawan siya ng ano, lagyan siya ng mga food parks or mga food businesses, just like ano, no, Global Township style, mga ganon. So ito naman dito, ano na dito, no, yung mga pagkainan natin dito, mga natitinda, mga hotdog, quick tatawid tayo. Time check tayo 6:35. Kaya pala ano pa rin, no, andyan pa rin, marami pa rin sasakyan. Ano na to ha, Coastal Road na to dito, bypass road na siya, pero kita nyo ano pa rin, no, medyo mabagal yung takbo ng mga sasakyan gawa nung congested nga sila. And syempre sa unahan, intersection. Okay. Yan lang ha, segue lang tayo ha. Gusto ko lang ipakita talaga sa inyo yung ano, yung dami ng sasakyan. So likod nito vacant space, no. So yan yung gagawing ano, food park. So at least, no, marami na tayong pwedeng puntahan sa Davao City. Pasyalan, tambayan, at yun, pwedeng kumain, di ba? So kung totoo man na gawin tong ano, food park itong sa likod na to, itong vacant space na to dito, bakit hindi pa sinimulan, no? Bakit kaya? Tingnan natin. Ito yung ano, vacant space na to dito. Talagang ano siya, no, dinidevelop pa talaga siya. Parang ano, no, dinaanan na siya ng Quezon, flattened na yung area. Yun, malawak na to talaga, oh, malaki.
So kung mangyari man, pag nagkataon, ito yung magiging pinakamalawak na food park sa Davao City. Ano ba yung mga food park dito na napuntahan natin na kasama na yung mga private ha. So Big Bang Food Park, so far isa lang naman talaga yung public food park natin dito. Yun lang yung yung Rojas Night Market. The rest is puro na siya private management. So ano ba yun? Nova Plaza sa may Novachera, Lanang. Davao Food Park sa may Big Bang Food Park sa may San Pedro Street na ngayon ay ewan ko kung existing pa ba sila, kung functioning pa ba. Pangalawa ay sa may Matina Aplaya. Sa may Matina Aplaya. Dito na area meron diyan. Pero parang ewan ko kung existing pa rin ba sila kasi ganoon naman talaga pagka mga food business hindi talaga yan sila tumatagal. Malakas lang yan first year, mga 6 months, 1 year or 2 years. Napakaswerte mo na kung aabot ka pa ng higit isang taon. So ano pa ba? Sa mga Catalunang Grande, siyempre ito rin. Mga Kalinan, meron sila mga food park siyempre. So dito sa Davao City downtown, ayan mga Global Township pala So asan ba yung Global Township? Sa may Matina, dito na area. So yung lugar na yon, private yun Ito yung hitsura ng lugar. So napakalapad nito para gawing food park. So yung mga private food park natin dito, nabanggit ko na yun. Kung mayroon pa kayong alam, na lang dyan, pakidagdag. So lapad So siguro ano bang gagawin dito? Lagyan ba siya ng mga park? Yung mga tanim, mga halaman. Lalagyan ba siya ng mga benches? Yung mga concrete benches. Ano sa tingin nyo? Kaya siguro siya hindi muna sinimulan kasi lang ito lupa. So the moment na uulan di ba maputik. Pwede rin ito gawing amusement park or mga carnival. Pwede rin ano sa tingin nyo? Ganda siguro. Itsura dito pag kahit gabi kita natin talaga yung yung napaka spacious ng lugar. Nice one. Mga dati rin pasyalan, pero dito medyo class to na area dito dati. So siyempre Young Damba and Brook. So ang afford natin doon lang sa may banda dito, sa may Times Beach area. Times Beach pa rin naman to dito, pero pag sinabing Times Beach talagang kagad pang masa dito yung mapupuntahan namin dati. So wala na sila giniba na demolish na dahil nga sa giveaway sa itong ginagawang Coastal Road. So dito naman marami itong mga resort dito. For example, yan may mga swimming pool yan sa unahan. So dinimolish na rin sila. Hindi na sila permitted So not functioning na siya, kaya ito. Ang iba naman umatras, so medyo hindi sila na demolish kasi malayo sila hindi sila nakuha ng coastal. So ito lang dito lang tayo dito. Kumbaga tiningnan natin, ang ganda lang talaga siguro kapag magiging to dito food park. Pero kahit pa hindi food park, kahit amusement park or kahit park yung kagaya sa may Bagua Playa, deserve din natin mga taga downtown na magkaroon ng park dito. Kasi kung doon sa Bagua Playa medyo may kalayuan na masyado na siyang malayo, di ba? Para sa ating mga taga-poblasyon district, mga taga-downtown, taga-city proper. So sa mga taga-Toril, Tugbok, Mintal, Kalinan, so okay yun, mga taga-Talomo district. Pabor sa kanila yung napakagandang parke doon sa may Coastal Road sa may Bagua Playa area. So dito kung gawin itong parke, Children's Park, mas maganda. Kasi isang sakay lang sa atin sa mga jeep commuters. Diba? Isang sakay lang from Boulevard, from Magsaysay. Sakay ka na ng Ecoland na rota pa SM. And baba ka sa may Times Beach crossing. Ito na. Makakapagpamasyal ka na dito, pwede ka na kumain. So sa tingin nyo, okay ba to dito? Totoo ba yung chismis, hearsay, yung mga usap-usapan, bali-balita
na ito'y gagawing food park. At totoo ba yung balay-balitang food park shop dito ililipat yung Rojas Night Market? So let me know in the comment box no, sa mga ano natin, mga kabayang mga taga Davao na medyo malakas ang pangamoy at pandinig sa mga development dito sa Davao City. And yun lang, maraming thank you sa mga nanonood. Pala ano tayo, maglakad tayo papalabas papuntang ano, crossing sa may ano, intersection sa may Panakan Avenue. Ano Panakan? Sorry, Ecoland. Lutang pa talaga eh. Ano pa, inatake ako ng ano, insomnia, matinding insomnia yung ano, yung hindi insomnia ba tawag diyan, yung tulog ka naman ng mahimbing dahil nga sa ingay ng kapitbahay, nagpapatugtog ba naman ng malakas, kala mo linggoy, no? So nagising ako kanina. So ang tulog ko 4 na oras lang. Kaya eto puyat at hindi ako natulog ulit. So gusto ko natulog na mamaya. Sana walang disturbo mamaya, walang interruption sa tulog para dire-diretso. Okay, so from here lakad na tayo palabas. At nang madaanan natin yung mga tindahan, ang ganda lang, ang ganda tignan kasi dagdag na sila dito no. Dagdag sila sa attraction, nagbibigay tawag na ito liwanag sa lugar, tsaka ano, mas buhay na buhay yung kalye, yung lugar dahil nga sa may mga pagkain din. So yung mga mamamasyal dito tatambay lang, pag nagutom at least meron silang mabibiling pagkainan. Diba? Dami ng tao no, napakaingay, napaka alive na ng lugar. Hindi pa na-develop yung doon sa pinuntahan natin na sinasabing ano daw, food park no. Dito pala ito pala yung mga nagtitinda dito, pero super lively na yung lugar. May mga nagsa-stop over na mga sasakyan para bumili ng mga pagkain, inumin. Nakahazard lang syempre at bawal mag-park dito. Bangus. So sa kabila naman ay ano, mga hilot massage, mga therapist.
Okay, andito na tayo sa crossing or intersection, no? Tulip Drive corner. Ecoland Drive. Diba? Na nakakatuwa lang no na makita natin tong lugar to dito na napakalaki ng transformation. Ang laki ng pinagbago. Dating bahayan, dating dalawang lane lang yung kalsada, dating maingay, chaotic, daming bahay, di ba? Oh, ngayon no, napakalapad na ng kalsada. Talagang galing Tatay Digong. Simply the best and amazing. Kaya hindi ka matatalo no ni Carlo Duterte, ni Carlo Nograles. Tiwala lang. Pamumuno pa rin ng mga Duterte ang laging kinasasabikan, no? Hinahangad, pinapangarap at laging inaasam-asam ng mga taga Davao. Ayan lang, maraming thank you sa mga nanonood and see you sa susunod na mga vlogs.